Okay, tuloy-tuloy tayo. Nandiyan na po si Secretary Renato Solidum ng DOST. Secretary Solidum, magandang umaga po. Magandang umaga, Joe, at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Pag tumama ho ang the big one dito po sa Metro Manila, halimbawa 6.9, gaano po kalawak ang pinsala po nito sa atin, sir? At ano pong ginagawa natin mga paghahanda pa? Unang-una, meron tayong mga pag-aaral noon at nagtayo tayo ng estimates sa magnitude 6.5 and 7.2. Kung magnitude 6.5 ang nangyari, mga 20,000 plus ang posibleng mamatay at libo-libo ang masasaktan. Marami ding mga kabahayan ang masisira. Pero kapag 7.2 na mas malapit sa 6.9, ito yung tinatawag nating worst case scenario para sa Metro Manila kung gumalaw ang West Valley Fault. Metro Manila, mahigit 30,000, but if you include yung mga probinsyang nakapaligid, aabot sa 50,000 ang posibleng mamatay and 20,000 plus ang very seriously injured. Ngayon, yung mga posibleng kasiraan ng mga bahay, 10% ng low-rise up to 10 stories at ganun din ang mid-rise and public buildings ang posibleng magkaroon ng heavy damage or collapse. So ano pong ginagawa natin ngayon? Pinapatuloy po natin ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang local government at magdadagdag pa tayo ng panibagong mga pag-aaral kasi nga ang pinakahuli nating pag-aaral ay ginawa noong 2004 at 2013. Titingnan natin ngayon kung may nabago ba sa pag-assess ng risgo sa iba pang mga probinsya sa paligid ng Metro Manila kasi nga marami ng development ang nangyari. Pangalawa, kailangang paigtingin ang pakikipag-ugnayan ng mga local government at ibang mga local governments outside ng Metro Manila para magkaroon na ng 1:1 rescue and response na naka-assign sa bawat LGU sa Metro Manila. Kasama din ang private sector na dapat yung mga tubig, supply ng kuryente, pagkain ay masigurado. Hindi ho nape-predict ang lindol, pero itong the big one, ito pong wag naman po sana kagad. Maraming mga eksperto, kayo ba naniniwala, ito po'y mangyari as early as 2058 or late as 2258? Paano po paliwanag po nito, Secretary? Opo. Ang ginagawa po natin ay earthquake scenario. Ano yung mga posibilidad na makatotohanan? Sa mga faults na nakapaligid sa Metro Manila, ang talagang tumatahak ay ang West Valley Fault. At ang history nitong West Valley Fault, kada 200 hanggang 400 taon, kumikilos ito. At ang huling pagkilos na nagdulot ng malaking lindol is in the 1600, 1648 pa kung pagkakatanda ko. Ibig sabihin, kung kumikilos siya ng between 400 to 600 years, yung lower limit na 400 years ay malapit na. Pero posible namang 200 years pa. So 6 plus para maging 600. Ang kinakailangan is iniisip na natin baka mangyari sa ating henerasyon o sa susunod, ano ang gagawin? Dapat ihanda na natin ang mga bahay at gusali at paano tayo magre-responde kung sakaling may lumindol na malakas sa Metro Manila kasi napaka-importante yung first 3 days na doon talaga yung peligro na mangyayari yung buhay ng mga tao ay posible mga 1 to 2 to 3 days lang. Importante na ma-rescue. So importante po pagpapatibay ng mga bahay, pagsasanay sa ating response during an earthquake, drop, cover, and hold, at yung paano magre-rescue at siguraduhin yung ating mga medical responders ay maganda at yung mga ospital ay available, no? Kasi dapat yung mga struktura ng ospital ay hindi masalanta. Sa ngayon po, ano po ang assessment ninyo sa mga public buildings natin, public roads or bridges? In-assist na yan ng DPWH at mga expert ang ating mga tulay. May mga tulay pong kailangan natin i-retrofit tulad ng Guadalupe. Kaya nga may plano ang gobyerno na magtayo ng mga tulay sa iba't ibang parte ng Pasig River para kung ipasara ang Guadalupe Bridge or partly ipasara ay hindi masyadong maka-apekto sa traffic pero need na i-retrofit ang Guadalupe Bridge. Pagdating po sa mga gusali, siyempre public buildings, ang atin pong priority ng government, meron po tayong seismic retrofitting ng mga ospital at mga eskwelahan kasi yan po ang pinaka-importante. Kapag daytime po ang lindol, maraming mga eskwelahan ang maapektuhan. So dapat ready na sila. Kapag nighttime na yung mga lindol, mga residential areas naman. Opo, okay. Ito ba mga recommendation, sir, na
naisagawa na ba ito? Katulad ho ng mga, hindi lang po yan, introduction ng mga new building safety standard, pag-inspect ng mga public infra, gaano ho tayo talaga sa pangkalatan handang-handa na dito sa mas malalakas pang lindol na tatama ho sa Pilipinas? Well, definitely, masanda na tayo kaysa noong unang panahon, pero may kulang pa. Kailangan nating baguhin ang ating Philippine Building Code kasi 1970s pa. So, ibig sabihin, dahil ang ating style sa paggagawa ng mga batas at paggagawa ng code ay kinocodify pa, dinadaan sa batas, yung technological changes, engineering changes mabilis, hindi makahabol ang batas. So sa panawalang Philippine Building Act, dapat ano lang ang framework na kailangan nating sundin at yung technical guidance, technical people na po ang gagawa, hindi na legislator. Alright. Maraming salamat po, Sir Secretary Renato Solidum ng DOST. Good morning.